Alam nyo ba, ni minsan hindi ko pa ibinoto si Ping Lacson. Tapos may lindol pa yata nung kagabi. Kaya't umaalinsangan na ang mabahong singaw ni Panfilo Lacson. Bistado po si Lacson dito kasama ang pamilyang Diskaya na kumakalat na po ngayon sa social media na inamin din ng naturang senador. Kaya pala panay banat kay Senador Marcolita, meron palang itong tinatagong lihim at isang abogado, binisto rin si Panfilo Lacson, inungkat yung mga nakaraan tungkol sa kuratong baliling. Nako, mukhang bata pa po ako dito yung nangyayari ng kuratong baliling, pero pag-usapan din po natin kasi wala nagmamalinis masyado itong si Lacson, marami palang putik ang hinayupak. Ayon naman kay Senador Marcolita, pilit umano pinagtatakpan ang katotohanan ni Panfilo Lacson ng isang kortesiya upang maiwasang imbitahan itong si Martin Tambaloslos dyan sa Senate Blue Ribbon Committee na hindi na nga po natin alam kung meron pang mangyayaring investigasyon sa naturang committee. Mukhang wala na ito mga kabistak. BBM, dinidma lang po ang mga taga-Sugbuhanon tungkol sa nangyayaring dilubyo na tinamaan po sila ng 6.9 magnitude at marami na nga pong nangamatay. Pero itong presidenteng ito, walang alam na may lindol sa Cebu, ni nakakabwisit, no? Masyadong namumulitika na masyado. Itong Pangulo na ito, hindi niya talaga pinuntahan ang Cebu City, ang probinsya ng Cebu ngayong araw. Samantala, humihingi na po ng tulong ang gobernador ng Cebu na si Pambari 4. Kawawa naman ang Cebu. Didiis kasi ang gobernador, natalo kasi si Gwen Garcia. Kaya itong Pangulong ngiwi na ito, walang planong pupunta ng Cebu. Inamin din ng mga hinayupak. O ito, bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang palagi po tayong updated sa ating mga video. Magandang gabi po sa ating lahat. Unahin po muna natin itong birada ni Senador Marcolita laban po dito kay Panfilo Lacson, na di umano ang direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee ay direksyon para mapagtakpan lamang ang mga tunay na sindikato at may kasalanan sa korupsyon sa ating bansa. Narito po mga kabisdak, pakinggan po natin. Opo. Senator, tulad nga ng sinasabi ng... Teka lang ito. Tapos nagsasabi sila na parang lumilihis. Sino ba naglilihis? Ako mula pa, dinidiretso ko ito Pag nababanggit ang pangalan ni Martin Romualdez, init. Napapansin siguro yan na marami nating kababayan. Opo. Totoo po yan, Senator. At yun nga yung isa sa mga pinoproblema o issue din dahil nga po sa salitang interparliamentary courtesy. Ano bang mas mahalaga? Ito bang naging tradisyon po ng Kongreso? Itong sinasabi interparliamentary courtesy o yung accountability na sinasabi? So, hindi mo ba nakita na dahil nga gusto nilang pagtakpan kung ano-ano ginagamit nilang katuwiran? Ibig mo ba sabihin lumilitaw na at isinisigaw na lahat ang pangalan mo na ikaw ang utak ng lahat ng ito? Ay yung kaukulang paggalang pa lang. Pagtakit. Makasulat ba sa bato yan? Absolute ba yan? Kung sinasabi lang transparent at saka accountability, mas mataas pa ba? Mas mataas pa ba yung parametro ng courtesy? Ang interparliamentary courtesy, ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot sa kawalang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa interparliamentary courtesy? Napakababaw na argumento niya. Halatang halata yan. Kung sino yung gustong maglihis, sila yan. Opo. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo
Bakit mo haharangan ng interparliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang silang isabina. Yung courtesya, yung pa rin sa pag-iimbita. Iniimbita mo lang. Hindi mo ginagalang. Iniimbita mo eh. Ang problema kung ayaw mong imbitahin. Yun ang paglilihis. Yun ang pagtatakit. Oo. Inimbita ko na nga si Congressman Toby Chango. May problema ba doon? Meron ba ako nilaban doon? Wala. Voluntaryo siyang pumunta. 2 beses na nga pumunta ron eh. O bakit nila tinatakpan niya sa magitan ng tinatawag na kortesiya? Anong kortesiya? Mas mataas ba ang kortesiya sa accountability at transparency? Kung magsalita sila, parang akala mo mga moralistang magagaling. Parang akala mo mga sugo ng righteousness. Tatakpan mo ng kortesiya. Hindi ko sinasabing walang kortesiya. Sinasabi ko, mas mataas ang accountability. Mas mataas ang pangangailangan ng taong bayan na malaman nila kung sino ang gumawa ng lahat ng ito. Na talagang ang kanilang kabangbayan ay talagang nalusaw. At takot ng mga taong ito. Tatakpan mo ng kortesiya. Opo. Dilis. Ayan po, tatakpan mo ng kortesiya. Tanggalin nyo ang inyong maskara. Yan kasi yung parang ipinaglalaban ni Lacson. Ang ginagawang shield ni Lacson para hindi maimbita itong si Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez merong tinatawag na interparliamentary courtesy. Ang problema, tama si Senador Marcolita, ang pinag-uusapan, yung pira ng bayan. Ang pinag-uusapan, kailangan matukoy natin ang mga sindikato at katotohanan kung sino ba talaga ang utak ng lahat na kahit alam na po natin. Itong si Panfilo Lacson, ayaw niya yun. Kasi, interparliamentary courtesy. Wala naman kasing ibang panglaban niya ni Romualdez. Yan lang talaga ang panghawakan niya. Interparliamentary courtesy. Pero pwede po yan isang tabi. Sabi ni Senador Marcolita, hindi naman yan absolute. Na ikaw may kasalanan, kawatan ka, kongresista ka, itinuro ka, may nagturo Ikaw yung pinaka-pangunahing inaakusahan tungkol dito sa Kaba ng Bayan. Tapos, ayaw mo pumunta? Kung wala kang kasalanan, pumunta ka. Yun ang maliwanag dyan. Kaso nga lang, magkaproblema na tayo ngayon Napipilitan si Lacson na ipatawag itong si Martin Romualdez. Pinatawag nga ho niya, ang problema, hindi naman po na matutuloy ang Senate Blue Ribbon Committee. Kaya tumpak pa rin yung sinasabi ni Senador Marcolita, pagtatakip sa katotohanan. Wala nang ibang ginawa itong si Lacson, kundi pinagtakpan ng katotohanan. Paano tayo makakuha ng hustisya sa bansang ito? Kung mismo yung mga nag-imbestiga ay ayaw matumbok ang tunay na kawatan sa Kaba ng Bayan, nandyan na, inihain na Na tama si Senador Marcolita na para bang pag nabanggit ang pangalan ni Martin Romualdez, naiinis ang mga hinayupak. Galit na galit kay Senador Marcolita. Anong meron? Tuloy natin, Sin. Opo. Senator, tulad nga ng sinasabi ng ilan po sa mga kasamahan po ninyo, ang sabi, pwede dong baloktutin yung batas para ma-please, malugod po yung taong bayan. Dito po sa issue ng interparliamentary courtesy, po pwede ho bang ma-apply po yung pagbaluktot para lang maimbestigahan ang taong sangkot o nadawit po dyan sa inyong mga pagdinig? So, paano mo babaluktutin yun? Courtesy yun Sabi ko nga sa'yo, imbitahan mo, courtesy yun. Ang pag-iimbita ay paggalang. Courtesy pa rin yun. Wala kang babaluktutin doon. Kaya lang nila, ang gusto nila, baluktutin nila.
Ang gusto nila, mas mataas ang kortesiya sa accountability. Ang hinahanap ng taong bayan, accountability, hindi kortesiya. Opo. Senator, may pahayag po si Senator. Tama, kasi yung kortesiya lang yan, putang ina. Wala man yan, parang respeto nga lang ho yan. Ang tawag yan, respeto lang yan. Respetuhin mo lang. Pero kung ang issue dito ay nakawa na, pag nanaka, puta, respetuhin mo pa ba? Itong kawatan na si Martin Romualdez at Saldico, hindi na ho. Kailangan managot ho sila. Ang pinakamataas dito ay yung pananagutan, accountability, na dapat may managot dito sa sarswilang investigasyon ng ICI ni Marcos na pinagtakpan ng katotohanan. Dapat may managot na kawatan sa gobyerno. Dapat itong gobyernong ito, makulong lahat ang mga hinayupak kung sinong may kinalaman dito. Senator Ping Lacson, ano pong masasabi po niya? Basahin ko lamang po itong kanyang naging social media post. Sabi niya dito, he is overly vocal, boastful, or aggressive so he can create an image of strength through noise. May pinapatamaan po ba? Ano bang dating po? Anong masasabi po niyo dito, Senator? Alam niyo na kung sino ang pinatatamaan niya. Opo. Alright. Senator, isa na lang, bago lang si partner Admar. Kanina nabanggit po ninyo, po pwedeng maimbitahan kahit ay mga representative ng ICI sa mga pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee at wala pong nilalabag na batas po doon. Kung iimbitahin nila, ba't nila iimbitahin yun? Independent yun eh. Pero kung gusto nilang imbitahan, magtanong sa kanila, pwede rin siguro. Bakit hindi? Opo. Ang pinag-uusapan natin dito, ang ICI ba, pag nag-request ng impormasyon mula sa Senado o mula sa House of Representatives, wala ba kaming karapatang tumutol? Kailangan ba kami ang nakikipag-cooperate sa kanila? Meron ba kaming pinag-usapan na gano'n? Meron ba kaming agreement? Meron ba kaming kasunduan na ang Blue Ribbon Committee at saka yung Senate President, sila yung pupunta ron para makipag-ugnayan? Wala ko ba independent yun? Paano mo susukatin ng independence ng isang ahensya? Hindi ba yun ang executive department? Paano kung matutukoy doon yung mga kawalang hiyaan ng mga opisyalis ng executive department? Paano magiging independent yun? Sino ba nagbabayad sa kanila? Di ba executive department? O paano magiging independent yun? Opo. At saka pabor ho ba kayo na hindi po sa publiko yung mga pagdinig po ng ICI? Nasa nila yun. Tama yung sinasabi ni Senador Marcolita dito. Hindi niya independent yan eh. Dependent. Matagal ko nang sinabi dyan na yung ICI dapat palitan niya ng dependent commission. Hindi yan independent dahil nga ho, ang nagtatag yan si Bongbong. At ang nag-appoint yan si Bongbong. At nagpasahod yan si Bongbong. Paano nagiging independent? Ang ginagawa nga ng ICI, tulad ng sinabi ko kanina, ay pagtakpan lamang ng katotohanan. At maliwanag, ang pinagtatakpan dito si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Na ngayon nga ho, ang nirekomenda pang kasuhan ng ICI ay si Saldico lamang. At ang magiging collateral damage dito at panigurado sacrificial lamb, itong si Saldico. Kung ako naman kasi Saldico, kumanta na lang bugok ka Saldico ng bayang Magiliw. Tuloy, Senador Marcolita, ito pa, kunti na lang. I-raise ko na nga yun sa aking privilege speech. Ayaw naman nila sagutin. Saan ka naman ako nakakita na dumidinig tayo rito eh. Kasama yung secretary ng DOJ. Pagkatapos hindi pa natin natatapos sa mga tatanungin natin, kukunin niya bigla. Pagkatapos doon niya pagtatatanungin. Pagbalik niya, mayroon supplemental affidavit. Ano ba tayo rito ka ako? Investigative arm ba tayo ng DOJ? Asan ba nga kung tuntunin na sinusunod natin? Hindi lamang yun, pati yung ICI, ni-raise ko nga yun. Opo. Pinalatuntunin, wala kaming agreement kung paano makikipag-coordinate ang ICI. Sapagkat meron tayong saligang batas na nagsasabi, igalang natin ang mga institutional boundaries. Meron tayong separation of powers.
itong mga doktrina na minsang naglagda ay ang ating kataas-taasang fundamental law. Ito yung ating saligang batas. Kung hindi na natin sinusunod yung nakatalaga na mga separation of powers, ay malabo na itong pinupuntahan natin. Pagkatapos nagsasabi sila na parang lumilihis. Sino ba naglilihis? Ako mulat-mula pa, dinidiretso ko ito eh. Pag nababanggit ang pangalan ni Martin Romualdez, init. Napapansin siguro yan ng marami nating kababayan. Correct. Talagang naiinis ang mga hinayupak kay Senador Marcolita pag mabanggit si Martin Romualdez. Gusto ko lang po yung komentuhan, yung tungkol kay Buying na yung mga witness nga, no? Yung mga witness ay pagkatapos paupuin sa Senado, ipapadala ni Panfilo Lacson kay Buying papunta ng Department of Justice. Pagkatapos, pagbalik, meron ng supplementary affidavit. Yun na po yung mga dagdag. Yun po yung mga script na ginagawa. Kaya kini-question ni Senador Marcolita dyan eh. Kaya walang kwenta itong ginawa ni Panfilo Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Talagang gumagawa lang sila ng lusot dito, gumagawa sila ng hakbang para mapagtakpan ang katotohanan. Nagiging sarswila na nga. Maganda na yung nasimula ni Senador Marcolita kasi nakikita ko step by step. Yung ginawa ni Senador Marcolita nung siya po ay nagiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nung nabanggit yung pangalan ni Saldico at Martin Romualdez that time, sabi ko po, maganda ho ito. Maganda ang kahinatnan ng Senate Blue Ribbon Committee. At doon naman, ang dahilan na nagkaroon ng rigudon diyan sa Senado, na pati ang Blue Ribbon Committee, nagalaw nila ni Lacson at ni Tito Soto, Tuta Soto nga. Ikaw, kayo, mga Pilipino, napaka-imposible na hindi po ninyo ito napansin. At hindi po ninyo nakikita yung ginagawa ngayon ni Lacson at ni Tuta Soto sa naturang hearing, Senate Blue Ribbon Committee hearing. Palagay ko nga, hindi na ho nila yan bubuksan muli kasi pinutakti po sila ngayon ng mga Pilipino sa social media na halatang halata, tuta sila ni Martin Romualdez na meron silang sikreto na pinagtakpan. Sinabi pa nga ho ni Panfilo Lacson na di umano itong si Senador Marcolita ay defensive masyado daw, parang dinidipinsahan niya si Diskaya. Hindi Ang gusto lamang ni Senador Marcolita ay pinaglalaban yung saligang batas dahil siya po ay abogado. Laban po dito kay Lacson na abogago. Ngayon, sino po pala ang may relasyon? Merong koneksyon. Na ngayon, nagpalabas si Lacson ng black propaganda. Laban dito kay Senador Marcolita gamit yung Buplax na reporter ng Abante na nabuwisit si Senador Marcolita at minura pa nga, tinatawag na tanga. Dahil pilit nila kinukunik ang asawa ni Senador Marcolita dito kay Diskaya tungkol dito sa insurance company na nagpa-insured itong si Diskaya na nagkataon naman yung asawa ni Senador Marcolita ay independent director ba yun? Pilit nila hinahatak Ang word na delikadisa at independent hindi nila maintindihan. Pero hito kayo ngayon. Sino ba ang may koneksyon sa mga Diskaya? Patay kayo dyan. Ito. Ito kumakalat po ngayon mga kabisdak, no? Na mga picture. Pakita po natin Noong una, hindi po ito inamin ni Panfilo Lacson. Pero later on, inamin na rin ang bugok ng bugok ang naturang picture. Ayan magkatabi po sila dyan Grabe si Lacson, smile na smile si Boy Cemento dyan ang sabi niya dyan I did not know the Diskayas. And that was the first and only time outside of the Blue Ribbon Committee hearing that I met them. Outside? Sa labas ba yan? Ng Senate Blue Ribbon Committee?
Puta bahay po yan. Secret meeting yan eh. Nabulilyaso po sila, no? Nabulilyaso po sila ni Barsaga yan, ni Kiko Barsaga. Dahil nga po kay Kiko Barsaga, dapat imbestigahan ho itong si Panpilo Lacson. Dahil nga ho, mayroong ugnayan ang Lacson at pamilyang Diskaya. E di lalong lumabas ang mga baho ninyo. Nasabi-sabi ho ninyo, si Senador Marcolita ay defensive masyado kay Diskaya. Putang ina talaga na mandaraya talaga itong si Boy Cemento. Ang sabi niya sa News 5, I did not receive any campaign contribution. Kinumpirma ni Senator Ping Lacson na nakasalamuhan niya ang mag-asawang Sara at Corley Diskaya bago ang May 2025 midterm election. Kasunod ng larawang ibinahagi ni Cavite 4th District, Kiko Barsaga. Bago pala, sinabi mo pala, nagkita pala kayo ng election. Putang ina, imposible hindi ka nanghingi dyan ng campaign funds. I did not know that Diskayas lost mo. Ayon kay Lacson, ang anak ng mapayapang si Major General Francisco Villaruma na si Fred Villaruma ang nag-ayos ng kanilang pagkikita sa opisina niya sa Taguig noong Abril. Buwang! Ba't kayo nagkita? Magkano? Pero tinanggihan daw ng senador ang alok nilang party list rally sa Davao. I did not receive nor did not Diskaya offer any campaign contribution in whatever from, saad ni Lacson. Also, I did not have any idea who they were or their business sense. We didn't talk much. It was Fred Villaruman who did most of the talking, dagdag pa niya. Si Lacson ang chairman ng Senate Floridum Committee. Alam niyo ho, Lacson, kahit anong tanggi mo, hindi mo pa rin maiiwasan ang espekulasyon ng maraming Pilipino. Lalo na ho dito, dikit na dikit kayo. No? Kita pa kayo ng Abril pala eh. A picture paint 1,000 words. Sira ulo ka man kung pumunta ka sa pamilyang Diskaya nang wala kang hiningi at wala kang napala. Meron kang hiningi, ayaw mo lang masabi. Ayaw mo lang mabulilyaso. Pero, yung usok talagang kusapong yan sumisingaw eh. Kahit anong tanggi mo po sa bayan, kilala ka na po Panpilo Lacson ng maraming Pilipino. Kagaya ho nito, kayo ngayon ay panay-banat kay Senador Marcolita, galit na galit kayo, pero meron kayong mga baho. Kagaya ng mga isiniwalat po ng isang abogado na nasaksihan niya kung anong klaseng pagkatao itong si Panpilo Lacson. Pakinggan po natin ito mga kabisdak na rito. Alam niyo ba, ni minsan hindi ko pa ibinoto si Ping Lacson. Anong dahilan? 2 words. Kuratong baleleng. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin ito. Kuratong baliling. Ako narinig ko na po yan. Kaso nga lang, bata pa ako doon. Nakwento na rin po yan sa akin, kuratong baliling. Matindi yung ginawa ho nila. Pakinggan na lang natin yung abogadong ito magsalaysay. Lamang po ang umpisa ng serye ng ating diskusyon tungkol dito sa issue na ito ng kuratong baleleng. Noon pong May 18, 1995, umulaga po sa Pilipinas ang isang balita na nagkaroon di umano ng shootout sa flyover, pagbaba ng flyover dito sa Commonwealth Avenue. At 11 tao ang namatay. Ayon sa kapulisan, ito ay mga miyembro ng kuratong baleleng. Ako po ay bagong abogado pa lamang noon at kapipirma ko pa lamang sa Roll of Attorneys noong May 3, 1995. At pagkatapos ng 2 linggo, eto na, kuratong baleleng na. At ako'y bahagi na ng tanggapan ni Senator Rocco bilang isa sa kanyang mga abogado. Noon pong May 21, bigla pong sumulpot itong si SPO2 de los Reyes sa aming tanggapan. Pagkatapos po ng araw ng shootout, meron pong isang lumabas noon na artikulo sa dyaryo na pinasisinungalingan ang shootout at sinasabi na ang mga pinatay sa loob ng van ay mga nakaposas.
At nagkaroon lamang po ng linaw itong storya na to nang lumabas na po si SP Otto de los Reyes noong May 21, 2025. At nung sumunod na mga isang linggo, 5 araw lang, May 26, sumulpot pa uli ang isa pang testigo na si Corazon de la Cruz na pinatotohanan niya ang lahat ng kwento ni SP Otto de los Reyes. Ang pagpunta po ni SP Otto de los Reyes sa aming tanggapan ay dahil sa kanyang takot na baka siya ang maging fall guy dito sa usapin na ito. Bakit niya sinabi yun? Ayon kay SP Otto de los Reyes, nung pagkatapos daw ng operasyon, ay ipinare-record sa kanya ang halagang 200,000 piso bilang mga ebidensya ng perang nakalap o na-recover mula sa Kuratong Baleleng. Pagkatapos nun ay pinabubura daw sa kanya yung mga serial number ng mga baril. Yan naman po lahat ay public record at bahagi ng Senate investigation. Bakit siya natatakot doon sa pera? Kasi alam niya na hindi lang 200,000 ang na-recover nila. Ayon sa kanya at kay Corazon de la Cruz, 2 van ang sakyan ng mga pera. Wow! Na umaabot sa mga 200 million pesos at meron pang mga dolyar na mga around 1.2 million dollars. Putya, no? Malaki na yan. 200 million pesos, 1.2 million dollars. Daming pera, Ping Lacson. Oh my gulay. Na nakulimbat din, na ninakaw din itong mga Kuratong Baleleng sa ilang buwan nilang pamayagpag dito sa Kamaynilaan, sa pang-hold up ng mga bangko. At sa kanyang paglabas bilang testigo, inumpisahan sa Senado sa pamumuno ng Committee on Justice and Human Rights na pinamumunuan ni Senator Raul Roco at ng komite ni Ernesto Maceda at saka ni Orly Mercado ang pag-iimbestiga. At dito na nga po ay gumulong na ang mga investigasyon. At sa daloy ng mga impormasyon doon sa investigasyon, lumalabas dito na yung 200 milyong piso na na-recover, pati yung 1.2 million dollars, ay is no longer accounted for. Hindi na nga po natagpuan kung saan napunta yung mga pera na yan. Para po sa akin, nung panahon na yon, wala akong simpatsya dito sa mga Kuratong Baleleng kasi napaka-violente nila. Ito yung mga tipo ng hold-upper na mamamaril muna, papatay muna bago mag-aanunsyo ng hold-up. At sunod-sunod po yung kanilang hold-up nila noon sa Kamaynilaan. At wala kang mararamdaman na anumang lungkot sa kanilang kamatayan. Okay, tanong ko lang ho di ba itong si Panfilo Lacson ay miyembro ng Kuratong Baliling? Sila ang nagtatag ng Kuratong Baliling? Ako po'y nagtatanong Alam niyo ho, kung ganitong klaseng pagkatao ang senador pala at nagiging chairman pa ng Senate Blue Ribbon Committee, ano ang maasahan nga natin? Kung sanay ho sila magtakip ng katotohanan, gaya ng sinasabi ni Senador Marcolita, tanggalin ninyo yung maskara ninyo. Huwag niyong pagtakpan ang katotohanan. Ano ang aasahan mo na ngayon nag-iimbestiga patungkol sa maanumalyang flood control projects under Marcos admin? 1.2 trillion pesos ang hinahanap natin at gusto nating tukuyin ang may pinakamakasalanan na mga tao, mga politiko, na ito naman ay pilit nila hinaharangan. Kaya pala, ito ang nangyayari, nagiging sarswil, labo-labo ang investigasyon. Dahil yung mga chairman na ito, mayroong mga nakaraan, mga sikreto na dapat malaman ng sambayanang Pilipino kung anong klaseng pagkatao ang mga to. Sanay na sanay gumagawa ng kagaguhan, sanay na sanay gumagawa ng katarantaduhan sa kapwa. Daming pera nun Antakin mo milyon-milyon pala yung pera that time. 200 million pesos at 1.2 million US dollars. Naglaho na parang bula na hanggang ngayon wala pa rin balita kung nasaan yun, saan napunta yung pera. Malamang nasa kay Boy Cemento na.
O paano na yan ngayon? Nabisto na kayo, mga sikreto ho ninyo. O ito pa, tuloy natin, attorney. Subalit, ang punto dito ay bakit kailangan i-set up pa na parang may shootout? Gayong nahuli naman na nila yung mga tao. Kung ang interest naman dito ay pera lang, o bakit di na lang sinalvage yung mga tao, binaon ng walang nakakaalam? Bakit kailangan may shootout pa? Sa mga pagtatanong doon sa Senado, lumabas na kapag pala may shootout, mayroong instant promotion ang mga involved doon sa operation. At bagamat mayroong supposed reward kina De Los Reyes ang kanilang promotion, mas masidhi yung kanyang takot na sila ay gawing fall guy dito sa sitwasyon na ito at yung konsensya niya na mayroong 11 tao na pinatay nung araw na iyon ng walang kalaban-laban. Well, 8 sa kanila ay inaresto sa Superville Subdivision sa Parañaque. Ito yung talagang mga miyembro ng Kuratong Baleleng. 3 sa kanila ay hinuli sa hiwalay na operasyon at dinala na lamang sa Camp Crame ayon sa testimonya ni SP Otto de los Reyes at saka ni Corazon de la Cruz. Si Corazon po ay isang lalaki. Iyon lang po ang kanyang pangalan. Pero matapos ang ilang oras ng pagkakadetine sa Camp Crame, sinakay nila sa van yung mga tao at nag-proceed sila papunta dito sa Commonwealth at doon na nga nangyari ang putukan. At ayon kay SP Otto de los Reyes, talagang nakaposas yung mga tao at sila ay pinagbabaril in close range at walang shootout na naganap. At ito lamang po ang umpisa ng serye ng mga kasinungalingan na naganap doon sa Senado. At ikukwento ko pa sa inyo yung mga totoong nangyari doon sa investigasyon na yan sa Senado dito sa issue ng Kuratong Baleleng. Pero mayroong isang tao na ngayon ay hayag din at lutang na lutang dyan sa Senado na alam kung ano ang nangyari dito sa investigasyon ng Kuratong Baleleng sapagkat siya ang unang tumayong abogado ni SPO2 Eduardo de los Reyes. At yan ay si Kiko Pangilinan. Ngayon ay umuupo kasama ng mayorya, kasama ni Ping Lacson. Marami pong mga bagay pa tayong dapat malaman at ipapaalam ko sa inyo base sa aking personal na kaalaman sa kung ano ang nangyari dito sa Kuratong Baleleng at dito kay Ping Lacson. At ito yung mga dahilan kung bakit hindi ko siya kahit kailan iboboto bilang senador o anumang posisyon na kanyang tatakbuhin. Patuloy po tayong magmasid, mag-aral, at tayo po ay makialam. Sapagkat mahirap pong makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Putya, no? Grabe talaga ang mundo. Parang nauulit lang ang kasaysayan. Mantakin mo yung mga taong questionable ang pagkatao. Sila pa ngayon yung mga nahalalan. Sila pa ngayon yung may posisyon sa gobyerno. Ang tanga ng Pilipino, no? Kaya ako, kagaya sa kanya, hindi rin ako bumoto kay Lacson. Never din ako bumoto dyan. Kasi, yung pagkatao niya, yung narinig ko yung Kuratong Baleleng, puta, kasabwat sila lahat yan. Ang mga yan, ay may mga utak nang nangyayari doon. Ako, bata pa naman ako doon, narinig ko lang talaga. Na di umano'y isa rin si Panfilo Lacson sa mga miyembro di umano sa Kuratong Baleleng. At hindi lang basta miyembro, kundi ayon sa mga balibalita di umano ay mukhang sa paang hari dito sa Kuratong Baleleng. Anyway, pakinggan natin yung mga susunod na testimonya ng abogadong ito kasi kininto man niya. Hito tayo ngayon. Pahid kayo ng pahid ng mga baho kay Senador Marcolita, ang totoo, kayo pala ang dapat imbestigahan at kayo dapat pala ang husgahan ng taong bayan. Wala. Gusto lang kasi nila mapagtakpan ang katotohanan kung sino ba ang magnanakaw sa kaban ng bayan. Dahil expert na nila yan. Kaya mag-ingat po tayong mga Pilipino. Kagaya po itong nangyayari ngayon sa Cebu. Ito ay
pwede pa rin maikonekta natin dyan sa mga proyekto, mga substandards na project, pangungurakot ng gobyernong Marcos. Kamalas-malas ng Pilipinas, nagkaroon tayo ng presidenteng walang pakialam. Grabe. Isipin niyo po, mga kababayan ko, sa Cebu yung lindol, nandun sa Masbate ang animal. Grabe ang lakas ng lindol sa Cebu, maraming namatay. Pero nandyan ka talaga sa Masbate. Ano ang ginawa mo dyan? Napakawalang puso naman tong Pangulo na ito. Kahit sabihin mo po na kontrapartido mo yung gobernador ng Cebu, animal, Pilipino yan. Pilipinas yan. Merong naranasang dilubyo na pambihira lang po yan mangyari sa tanang buhay ng maraming Pilipino. Ang animal, walang alam na may lindol. Walang alam kung ano ang nangyayari sa Cebu. Dinididma lang niya yung napakalakas na lindol at napakarami na pong namatay. Ano nakakainis, no? Dapat ito mag-resign itong hinayupak na ito. Napaka-insensitive. Walang pakialam. Kahit sabihin na lang natin nang nandyan ka sa Masbate, puta sana dumiretso ka na lang sa Cebu. Pagkalapit na ng Masbate at Cebu. Pero bakit hindi ka dumiretso? Kasi nga masama ang loob mo sa Cebu. Dahil tinalo yung mga kandidato mo ng mga Cebuano. Dahil tinalo si Gwen Garcia. Putang ina. Alam nyo, ang Pangulong ito ay dapat nang mag-resign. Wala pong ginawang matino para sa bayan, pangungurakot. Sakit ng loob lang ang maramdaman mo puot. O ito, pakinggan po natin. Ay, wag muna yan. Ito, talumpati niya. Wala siyang alam na may lindol. Baka sabihin po ninyo na fake news na naman ako. Talagang wala siyang alam na may lindol sa Cebu. Walang alam talaga ang hungang. Pakinggan natin, oh. Kami po, kung makita po ninyo, Mayor, kung makita po ninyo ang... Putang ina, parang sabog eh. Ay, makikita niya na eh. Mayor. Putang ina to, kawawang Pilipinas sa taong ito. Pagpunta po namin dito, ay kasama po natin ang iba't ibang kalihim ng mga iba't ibang departamento na nandito upang magdala ng tulong dahil napakabigat ang pagkatama ng opong dito, lalo-lalo na dito sa Masbate. Marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata nung kagabi. Kaya't... Lutang ina nung walang alam, lutang. May lindol pa yata nung kagabi. Diyos ko, bong. Ano, mapamura ka sa presidenteng ito, okay ninam? Tama yung sinabi ni Inday Sara, puta, walang alam itong Pangulo na ito, hindi marunong magpresidente. Nandiyan ka na sa Masbate, may lindol daw yata. Yata pa yun, 6.9 magnitude na, ang dami pong namatay, yata pambuang ka. Kamalas-malas ng Pilipinas. Ano ba yun, nandyan ka, pagkatapos magtalumpati, maaga ka dyan, pumunta ka na sa Cebu. Mag-helicopter ka, mag-aeroplano ka. Gamitin mo yung chopper ni, Saldico. Puta, tang-inumin, oh. Masyadong kawawa po ang mga taga-Cebu. Kawawa ang Pilipinas, nagkaroon tayo ng presidenteng unga-unga at tanga. Putang ina, presidente ka, tutulog-tulog ka, wala kang alam na may lindol. Ako nga, political vlogger lang po ako, pero hindi po ako nakatulog kagabi kasi nga inaabangan ko yung balita patungkol sa Cebu. Ano ho ang nangyayari? Napakalakas na lindol.
Marami tayong mga kaibigan dyan sa Cebu. Pero itong presidenteng hinayupak na ito, walang alam na may lindol. Tingnan mo, in-interview sa dito, talagang wala talaga siyang alam kung ano ang nangyayari. Itong mga hapon na eh. Pakinggan natin sa Masbate. Oh. Sir President, sir, any special instructions for Cebu, sir? For Cebu. For Cebu muna, sir. Opo. Well, For Cebu, for Cebu. Putang ina, dinidba lang ang nangyayaring lindol sa Cebu. Wala siyang pakialam. Lutang ang animal. O ngayon, mga taga-Sugbuhanon, BBM pa more? BBM pa kayo dito? Putang ina, huwag niyong ano dyan. Batuin niyo ng tinapay ang kamatis, magbuta dyan. Hirap na nga ho yung gobernador dyan eh. Ano ng tulong, nang hihingi na. Diyos ko, Ginoo naman itong nayupak na presidente na ito. Secretary Gilbert, who heads NDRMC, went there yesterday. He was planned. We had scheduled for him to come here, but instead he had. Putang ina mo, tatawa-tawa ka pa? Tatawa-tawa ka pa, may namatay na? Diyos ko, nimal naman to, oh. Nakakabuwisit eh. Wala nga ho siyang statement eh, na matino. Meron written statement, hindi naman siya yung nagsulat doon, writer. Kaya wala siyang alam. Doon sa statement niya, alam niya na may lindol. Pero dito sa sa kanya nga interview at talumpati kanina, wala siyang alam na may lindol. Ang puki ng ina na yan, oh. Yan, oh. Had to go to Cebu. We're still assessing the damage there. But the earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very, very big number already. So we're assessing the damage, we're assessing the needs na pangangailangan. Ano daw? Ganong klaseng number, it's a very, very big numbers. Tang-inamin mo. Assessing the needs, anong pangangailangan? Hindi mo alam. Ano ang pangangailangan ng mga taga-Sugbo? Presidente ka? Hindi mo alam? Anong pinanggagawa mo sa loob ng isang araw? Marami nang nagsiiyakan ng mga taga-Cebu. Marami nang humihingi ng tulong, Mr. President. Sus, sarap mo sampalin. Sus, mga taga-Sugbo. Anong gagawin nyo dito sa Pangulong unga-unga? O ito, tingnan mo ha. Ito yung PCO secretary niya. In-interview rin. Yung PCO secretary, talagang hindi rin alam kung anong plano ng presidente, kung pupunta ba sa Cebu or hindi. O ito. Kaya yung araw, hindi man pumunta kasi nandun sa Masbate ang hinayupak. O, tuloy o. Okay na po. Alright, sige, go. Sec Dave, any update po sa response ng malahan dito nga sa nangyaring dito sa Well, unang-una talaga pinaparating ng ating Pangulo yung kanyang pakikiramay at pakikidalamhati doon sa mga nasawi sa itong napakalakas na lindol sa Cebu kanina umaga. No? Actually, agarang pinag-utos ng Pangulo sa buong cabinet, especially mga frontline cabinet secretaries na pumunta sa Cebu. Sinungaling kang kalbo ka. Bumaba, pumunta sa Cebu. Yung gabinete nga, dala-dala niya na sa Masbate, sinungaling ang animal. Nakikiramay, hindi nga nagsabi nakikiramay dun sa written statement, sinasabi. Hindi naman si Bongbong yun. Gawa-gawa lang ninyo yan. Mutsang ina, no? Grabe, oh. Magpadala ng mga tao sa Cebu para mag-conduct ng assessment ng damage at saka yung alamin kung ano pangailangan ng mga tao ngayon sa Cebu. Mabilisan din namang nag-responde yung mga cabinet secretaries natin at may mga kanya-kanya silang mga rekomendasyon at mga direktiba na inaksyonan ng Pangulo. Unang-una doon, siyempre yung ating OCD at saka yung ating Bureau of Fire Protection nagpunta na doon para mag-conduct ng rescue and relief operations. Nando din ang ating PNP para siguraduhin na yung Bureau of Fire Rescue and Relief Operation. Labulabok ang hinayupak ka. Bureau of Fire Rescue siguro. Pero relief, DSWD, animal kang kalbo ka.
Wala na, hindi nila alam kung anong ginagawa. Kasi nga wala silang plano na pumunta sa Cebu. Hindi nila alam. Peace and order natin at yung may mga masamang balak na magsamantala dito, maiwasan natin ay yung mga looters. Pasunatan natin PNP para siguraduhin yung peace and order dito sa lugar. Utangin na, peace and order? Looters? Sa nangyayari ngayon, nadilubyo sa mga Subuhanon, magnakawan pa yung mga taga Cebu. Mga bugok. Magpadala kayo doon ng mga ambulansya, magpadala kayo doon ng mga tubig, pagkain, mga tent. Maghanap kayo doon ng lugar na safety, na pwedeng paglikasan muna pansamantala. Dahil maraming aftershocks, mga 700, mga 1,000 aftershocks na yata eh. Tangay ng Pilipinas na to. Kawawa ang Pilipino sa mga taong mga hinayupak na to. Agaran din ang Department of Health, dala ng ating mga additional health workers para doon sa mga nasalanta. Yung Department of Energy, sinisigurado din na maibabalik natin agaran yung kuryente sa mga lugar na nawalan ng kuryente, no? At ang ginawa din ng DOE, naglagay na rin sila ng price freeze sa mga basic petroleum products katulad ng kerosene at LPG para maiwasan din yung price manipulation. Ganun din ang ginawa ng DTI. Naglagay din ng price freeze sa mga basic commodities para maiwasan nga yung price manipulation sa mga ganitong pagkakataon. Andyan din ang tulong ng DSWD at Philippine Charity Sweepstakes. Nagpadala na rin sila ng mga relief goods sa mga nasalanta. No? So, buong gobyerno, this is a whole of government response sa ganitong nakakalungkot na pangyayari na. Buong gobyerno, nasa Masbate yung gobyerno. Yung gabinete nandun lahat, putang na sinungaling yung kalbong ito. Wala lang, mima-mima lang. Nangyari sa Cebu. Ang ating Pangulo ay patuloy na nag-monitor nung nangyayari at nagbibigay ng agarang direksyon sa aming miyembro na. Lolo mo, ang Pangulo daw nagmumonitor ng pangyayari at agarang nagbibigay ng instruction sa inyo. Los-los, kaka-interview lang, walang alam ang Pangulo tungkol dyan sa Cebu. Anong nagmumonitor? Putang inang talaga naman, walang pagmumonitor. Kasi kung mayroong pagmumonitor yan, hindi sana nagkaroon na siya ng yung briefing. Lahat, kagaya kay Tatay Digong. Automatic at putang ina, lindol yan, daming namatay. Yung Pangulo mo, namamasya lang sa Masbate. Ang ginagawa doon, pang ipal-ipal, walang pakialam sa nangyayari sa Cebu. Secretary, meron po plano si Pangulo na magpunta personally sa Cebu? Oo. Nauna lang yung mga cabinet secretaries natin sa ground zero dahil kanina naman umaga, bisita ng Pangulo yung mga nasalanta ng bagyo sa Masbate. Pero malamang, sigurado tomorrow, first thing tomorrow, pupunta ang ating Pangulo doon sa Putang ina, malamang daw. Hindi pupunta yung Pangulo mo na yan. Putang ina, kung gusto niyang pumunta sa Cebu, dapat kanina, dahil yung unang araw, natamaan po, yung Cebu, nasa Masbate ka na, hindi ka pa dumiretso sa Cebu, kalapit na lang. Mga taga Cebu, bukas pa daw pupunta. Pag pumunta yan bukas, maganda kayo ng mga bulok na itlog, bulok na kamatis, pagbabatuhin nyo yung hinayupak na yan. Walang kwentang Pangulo na yan. Sa ground zero. But Dave, anong initial reaction ng Pangulo nang maabot yung balita namin? Oo, nalungkot talaga ating Pangulo. Yun nga, sabi ko kanina, talaga pinarating niya yung kanyang pakikiramay sa mga nasawi at saka sa mga kamag-anak ng mga nasawi. Los mo! Anong nalungkot ang Pangulo? Hindi nalungkot yung Pangulo, tumatawa pa nga pang kanina sa interview, animal ka? Ang Pangulo mo hindi nalungkot, tumatawa pa kanina? Yun ba yung nalungkot, tumatawa? Kasi kung totoo siyang nalungkot, totoo siyang nakikiramay, hindi sana dumiretso na sa Cebu, magkaligaga siya. Hindi. Nandito na ako sa Masbate. Unahin ko muna to. O sige na, pasensya na kayo mga taga-Subuhanon, mga taga-Cebu. Dadaan na ako kasi binagyo din. Diretso na ako dyan. Hindi ako po pwedeng, hindi ako diretso ngayon po mismo. Kung may pakikiramay. Wala nga Lutang yung Pangulo ngayon. Hindi niya alam ginagawa niya. DSWD nagpadala na rin ng tulong doon sa pamilya ng mga
nasawi, yung burial benefits, no? Binigyan na rin nila ng tulong yung mga pamilya ng mga nasawi. Burial benefits? Baka. Sila pambari 4 yung ano doon, tumulong, pero kayo wala pa, naghilo pa kayo, lutang pa kayo. Ululo. Magagaling po bang ng budget? Kasi syempre, malaking ano to at tragedy po yung nangyari Nakakapit po ba tayo sa Congress? Hindi, ang DBM, yun, nakalimutan ko sabihin kaya, ang DBM din ay tumutulong para sa emergency assistance para makapag-stop tayo ng mga emergency budgets. Puta, walang budget! Sabihin nung pang nakalimutan, walang budget ang Cebu. Ubos na ho ninyo. Wala kayong plano magbigay ng budget sa Cebu. Inubos na po ng mga kawatan sa gobyerno Tambaloslos, Martin Romualdez, Saldico, Palaka, Ngeweim. Ngayon, wala nang budget ngayon 2025. Matagal nang naubos yan. Di ba? Marso pa lang, inubos na ni Tambaloslos at ni Saldico yung budget sa 2025. May natira pa. Mangungutang na naman. Kung hindi ka matanong kung may budget, saka ka pa sasagot. Sabihin mo, nakalimutan mo. Ulul. Kung hindi ka natanong kung pupunta pang Pangulo, hindi mo sasabihin na pupunta. Pinagtakpan mo lang. Tangingot nyo. Ibig sabihin po, aabutan din po ng tulong yung lokal na pamahalaan na apektado din po nung sakunan. Oo, pati ang mga local governments tulungan natin para makaresponde dito at makatulong doon sa mga Sa DBM po magagaling yung pondo, nasa magkano po kaya? Hindi pa natin sigurado 'yon dahil sinabi ko nga kanina, nagko-conduct pa tayo ng assessment ng damage at saka assessment ng needs. Hindi mo masabi kung magkano kasi nga walang plano na magbigay ng pondo. Kasi wala naman talagang pera, pantulong dyan. Sa mga nasalanta, inubos nyo na nga, mga animal kayo. Mga kurakot kayo Paano, anong itutulong? Mangutang na naman kayo. Ang tanong, may magpautang ba sa inyo? Kasi kukurakutin lang din ninyo Para pantulong dyan sa bayan kasi mga kawatan kayo. Wala kayong matinong nagawa sa bayan, kundi pahirap Wala po kayong plano talaga. O kami, mga taga Cebu, mga Bisaya, tayo-tayo na lang magambagan. Tayo-tayo na lang magtutulungan sa mga kaibigan natin. Wala, hindi maasahan yung bangag na ito. O tingnan mo, bangag, Ngeweim, kung hindi mo alam kung ano na ang nangyayari diyan sa Cebu. Ito po ang tunay na nangyayari. Pakinggan po natin Umakyat na sa halos 70 ang patay sa magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu. Halos 200 naman ang sugatan. Live mula sa Bogo City sa Cebu, nangunguna sa balita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, kumusta ang sitwasyon dyan sa mismong epicenter ng lindol? Gigi, nandito tayo ngayon sa Bogo City na siyang epicenter ng lindol kagabi. Dito rin sa lungsod na ito may pinakamaraming namatay. As of 2:45 p.m. ayon sa PDRRMO, 30 po ang patay dito sa Bogo City. Sa ngayon, patuloy ang pagdating ng mga kaanak ng mga biktima sa Bogo Cebu Provincial Hospital para kilalanin ang mga bangkay. Bumuhos ang emosyon dito, Gigi, habang isa-isang tinitingnan ng mga pamilya ang mga body bag. Karamihan sa mga nasawi ay mga nailibing ng buhay mula sa gumuhong lupa at malalaking bato. Maya't maya pagdating ng mga bangkay. Mayroong mga bata at mayroon din mga matatanda. At dyan itong mga taga dyan mismo, gaano kalakas ang naramdaman na pagyanig kagabi? Ano nga, kumbaga, pag-describe nila sa iyo? Jiggy, napakalakas ng lindol na nangyari na kagabi, mga mag-alas 10 na sa mga oras na yan, may mga residente na nasa labas ng kanilang mga bahay at mayroon din mga natutulog na. Ramdam ang takot ng mga residente sa buong. May mga kasadang nagkabitak-bitak at umangat. May mga establishmento at bahay ding nawasak. Minasak din ng lindol ang mga simbahan sa norte ng Cebu. Bumagsak ang krus ng St. Peter and Paul Parish Church sa Bantayan Island. Gumuho ang harapan ng Archdiocesan Shrine of St. Rose of Lima.
Pakinggan natin ang pahayag ng taga-simbahan. Masakit sa dibdib. Opo. Nakakaiyak ang mga pangyayari dito sa amin kasi first time namin naka-experience ng lindol na ganito, and we don't expect that this church will be devastated by the earthquake. May namatay din ng mga sa gumuhong bahagi ng San Remigio Sports Complex. May naganap nagaganap na Mayor's League nang mangyari ang malakas na lindol. Sa inisyal na datos, 5 ang nasawi sa gymnasium, kabilang ang 3 Coast Guard personnel, isang kawani ng Bureau of Fire Protection at isang referee. May mga pasyente ring inilikas sa labas ng ospital dahil sa pagyanig. Pakinggan natin ang kwento ng ilan sa kanila. Bumaba na kami kaagad. Natatakot kami. Kaya ayaw ko nang bumalik doon. Natatakot kami. Baka meron kadalawang aftershock. Nakatakot po kasi yung pagyanig. Ramdam po talaga yung paggalaw po nung parang yung pader po na palapit siya tapos lalayo siya. Kung dumikit po yung pader. Kaya po naman po namin nagdasal po. Diyan, syempre. Ayan ang nangyayari ngayon, mga taga-PCO, mga bugok, dapat yan yung nireport ninyo. Pakinggan muna natin yung pare tungkol sa gumuhong simbahan. Kunti lang, Bisaya po ito, intindihin na lang po natin mamaya. Mga igsoon, mayong adlaw kanyang tanan diha, hinaot nga safe ang tanan, no? Ilabi na diri sa probinsya sa Cebu, sa atong Archdiocese, kini si Bishop Abet. Diata karon diri sa Daan Bantayan, o niata diri sa atong simbahan nga na guba in town sa Linog kagabi sa mao ni ang shrine nato sa Santa Rosa de Lima, no? Unya ang ato lang pasalamat nga nining maong lugar wala intawi na kalas nga kinabuhi lahi sa ubang mga lugar diri sa Cebu nga gikasubo nato ang daghang mga kinabuhi nga nakalas. Pero diri lugar ang simbahan nato nadaot pag-ayo naguba. Unya isip inyong obispo diri sa Sugbo, ako mo apila sa atong katawhan nga mutabang ta kudo sa atong mahimo alang sa kaayuhan sa atong mga survivors, no, sa Linog. Unas tanan, kita sa simbahan ang atong yung unang matabang nila ang atong espirituhanong mga buhat, no, una sa pagampo, labi na sa mga biktima o sa mga pamilya nga nagsubo. Ikaduha, apil sa espirituhanong buhat nato mao ang pagpaminaw, pagduaw, kung natay mga kaygayunan, kung natay kapasidad na makapaminaw sa mga tao nga nagsubo o nabiktima, mga survivors nato, ato silang taga sa itong higayon o panahon. Ayan po yung simbahan na bumagsak sa likuran. Ang sabi po ni Father, wala rin naman daw na iulat na namatay sa kanila, hindi kagaya sa iba, sa ibang lugar maraming namatay. Pero nangangailangan rin po sila ng tulong mga survivor. Sa mga taong meron po silang kakayanan, tumulong, yung maraming biyaya, ay tulungan po natin yung mga taong yan. Alam nyo ho, ito na po ay paalala sa ating mga Pilipino ng Panginoon. Tinarantado na tayo ng mga kawatan sa gobyerno, gumising na tayo. May bulkan din pala sumabog kagabi. Grabe na ho itong ginawa sa atin. Ito na po yung parang parusa sa mga abusadong mga Pilipino. Kasama na siguro itong pagtarantado po natin kay former President Duterte na pinadala ng Marcos admin sa dahig. 82 years old nagdusa ngayon. Siguro sinabi ho ng Panginoon, kayong mga taga Cebu, kayong mga Pilipino, mahal kayo ni former President Duterte pero tinarantado ninyo. Hinayaan lang ninyo magnakaw sa kaba ng bayan yung mga politiko. Ngayon pupunta daw yan yung magnanakaw bukas. Tanggapin nyo ba na hindi man lang kayo pinansin ngayong araw at walang alam kung ano ang nangyayari diyan sa Cebu na napakalakas na lindol? Ano kaya ang damdamin ng mga taga Cebu? Na hindi prioridad ni Bongbong Marcos ang mga nalindol sa Cebu. Inuna pa nang dun sa Masbate. May namatay ba sa Masbate? Nalindol ba sila dun? Putangin ng bagyo. Natural lang yan sa atin.
Pero ito, Lindol, my God. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.